POJC. Hindi malabo yun. Alam niyo, kung hindi dahil sa POJC, kami pong mga volunteers ay mawawalan na ng lakas na loob. Pero dahil naniniwala kami na dahil sa paninindigan ni Pastor, maraming salamat po. Maraming salamat dahil sa inyo pag kami medyo nadi-depress, tumitingin lang kami sa KOJC. Pagkalawa, maraming salamat sa Seminario. Bakit sa Seminario, may kaso na may Puyanes. Pero okay lang, gano'n tayo buhay. Maraming sa Seminario dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayo nga lang. At dahil, puro mga president na. Kung walang pera, walang salita. Isang tao lang o isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Sino yun? Sinabi ko na ata sa vlog ko eh. Pero noong pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Morca. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ang OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga umulit, masundo sa airport, padala sa hotel, mga 5-star hotel doon, at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko pa naikwento. Nung panahon na nahihirapan si Mora bumili ng pagkain, kasi mahirap doon eh. Ano yun, maramihan. Yung kanyang, huwag na natin pag-ibig yung boss niya. Eh parang na pa, medyo ayaw pa. Para bang mahal-mahal naman niya, bakit yung bibili niya pagkain na yan? Alam niyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Bong at sinabi, bilang nyo na masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW. Kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Diba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw wala sa kalsada, nasa airport? Ngayon lang yan. Diba? Ay, naku po, alam nyo, isa pong ibibili ko lamang po sa inyo bago po akong tapos. Kasi sabi nila, kailangan daw mabilis. Gusto ko lamang po sabihin na huwag na huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Malay nyo, isang araw, pag-ising natin, si Bibi Sara ng Presidente. Malay nyo, pag-ising natin, katabi na natin si Pastor Buloy. Diba? Actually, nakakarap ko na siya dito. Malay nyo, mabilis na siya dito. Dahil kaya talaga ako sumama, kala ko may Pastor. Ben, joke lang po, baka sinesoy na naman ito ni Remulia, sabihin na naman ni Remulia. Kasuhan yung Manaleros. Pero ito po, maraming salamat at lagi nyo naman po tatandaan yung verse na if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from the will heal their land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. So, ito lamang po. Ako po si Brother Bay. Maraming salamat. Ano po?
Okay, sa mga nanonood dyan, hindi lang dito sa mga nasa okro ng mga Pilipino at nagmamahal sa Pilipinas, kundi sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. At Di mo tapos ang laban mo. Tumayo pa tayo lahat. Huwag makita sa buong daigdig na ang mga Pilipino may prinsipyo, may isang at handang ipaglaban ang ating inang bayan at ang ating mga ginamahal sa sambayan ng Pilipino. Punta na po ito, makalang mo gano'y ng Mandila, defend the flag, stand with the flag, and stand with the Filipino people. Bayan, bayan, bayan po! Umakaw ang lakas at dalawin yung isipan. Una sa lahat, maraming salamat, Kingdom of Jesus Christ. Pastor sa Bulong-Buloy, ang Pilipino, ngayon po na lahat ng oras ng panahon upang tayo'y magkasama dito sa Hong Kong. Bagamat lumain kaniyaka ito, ang daloy ng tubo ng mensahe ng pagkakaisa natin ay umaabot sa bansang minamahal natin kung saan 10 lugar sa Pilipinas ngayon sabay-sabay ang nationwide National Day of Protest against incompetence in governance. Talakay po natin ang mga kababayang Pilipino na sa bansa natin ngayon ay tumatutulong ang protesta sa buong lugar. Right at this very moment, sabay-sabay po sila na nagsasagawa ng kilos protesta. Taon ng pagkakaisa upang tutulan ang pinakasentro ng problema ng ating bansa. Ano po ang pinakasentro kung bakit tayo narito? Kahit sa Hong Kong at kahit sa pagsulong ng daigdig, lumalawak ang pagkilos ng mga mayang Pilipino sapagkat may problema ang gobyerno ng ating bansa. Governance is the real problem. Ang anong uri ng problema mayroon tayo sa gobyerno ng Pilipinas? Problema ng tinatawag na failure of leadership. Tamstang signal, bagsak ang gobyerno, umiiral sa ating bansa sabay-sabay, bagsak ang gobyerno ni Marcos Jr. at siya ang dahilan kung bakit lumalala ang krisis ng bansa natin. At hindi umalis sa kanyang kapit sa kapangyarihan, taong bayan ang magbibigay ng hatol at katarungan ang sisigil sa kanya. Justisya! 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 Bakit? Bakit may failure of governance? Bakit?
public park at public assembly ang mamamayan. Teleplay. Dahil sa failure of leadership and problem of governance, 4 milyong Pilipino ang walang trabaho sa Pilipinas. Kaya kayo nandito, kagaya ninyo. More than 200,000 Filipinos are sacrificing their lives away from their family in Hong Kong, in Macau, in China, in Saudi Arabia. Milyon ng Pilipino sa loob ng Pilipinas dahil bulok at manlolokong gobyerno ngayon tayo, mahigit 4 milyong Pilipino wala o kulang sa trabaho. 2 milyong Pilipinong pamilya ang nagugutom araw-araw sa Metro Manila at sa buong Pilipinas, 3.7 araw-araw. Samantala, 26 billion na higit ang pork barrel ni ng Philippines. Ang bayan ko Thank you very much, Kyle. Sa anak ko, sa mga anak ko, but most of all, ako'y nagpapasalamat siyempre sa SMNI, kay Pastor, at dala ko sa pagpunta ko dito ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa inyo. Dala ko din ang pagmamahal ng kaisa-isang Pangulong nagmahal ng tunay at tapat sa inyo, si Pangulong Rodrigo Duterte. A few days ago, ang Vice President in-announce niya na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. At halos naramdaman ko ang iyanig ng buong Pilipinas, lalo na yung mga magnanakaw sa mga Malacanang. So, bakit natatakot? Ito sila Bongbong Marcos, sila Marcos, sila Lisa Marcos, si Tambaloslos, sa mga Duterte, hindi nila pwede ipagkailayon. Kasi mula pa lang nung pagpupo nila, agad-agad siniraan ng Vice President. Bilyon ang ginagastos para siraan ang mga Duterte. Imbis na magsilbi sa taong bayan, ano ang ginawa nila? Kasi alam nila kung ano ang Duterte. At doon sila natatakot. Ang alam nila, ang Duterte ay totoong nagsisilbi sa bayan. At narinig ko, at nalaman ko, mula pa sa mga opisyal na hanggang ngayon nakaupo sa gobyerno, ang sabi nila sa akin, ma'am, kitang-kita, nalalapit ang SONA. Ano ang sasabihin ni Bongbong Marcos?
na hiningi niya at sinabi niya para daw sa noble causes. Meron pa ba mas magiting na goal kaysa yung paalagaan ang kalusugan ng mga mahihirap? Bakit hiningi ng Office of the President ng bawat sa batas ang 90 billion na PhilHealth Fund? Hindi lang yon. Bakit 500 billion ang ayuda na hiningi ni Martin Romualdez? O sino pa? Diba? So, bakit ba tayo nandito ngayon? Yun ay tayo sa isa lang dahil mahal natin ang Pilipinas. So, nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Na tama si Pastor, tama si PRRT, tama lahat kami dito, na kami ay sumusugal para sa Pilipinas kasi alam na